Pastor Jay Viana. Yes, magandang araw po sa lahat. Okay, batiin mo yung katabi mo, sabi sa katabi mo, I miss you. Grabe, isang taon tayong hindi nagkita. Tama po ba? No, isang taon kasi huli natin pagkikita 2024. Ngayon po 2025 na. Tama po ba? And this is the first Sunday of 2025 and we are excited. No po, and I'm excited to share to you the Word of God. Ano po yung tatakbuhin po natin dito po sa ating pong taong 2025. Sinimulan po natin to last week. We talk about that we are the church and doon sa ating new season, it needs po a new mindset. Kailangan na po ng bagong galaw, kailangan na po ng bagong pananampalataya, a deeper, bigger, and wider na pananampalataya. Amen? No? At to start po, I'd like to show you some pictures po. Okay. Meron po ba tayo dyan some pictures? Okay. Picture po, sino po yan? Sino po kakilala sa kanya? How many of you knows her? Taas yung kamay, yung kilala niya. Okay, bata po. Okay, some, marami po. Some hindi na po. Siya po ang late principal ng and ever first principal ng Galilee Academy. Okay, senior deaconess back then who became the head pastor, senior pastor natin church after our late pastor, Pastor Kim. And I want to credit kung sino ako ngayon through her life. And she's the one who believed in me dun sa panahon na kahit ako, hindi ako naniniwala sa sarili ko. And another person, next slide. Kilala niyo kung sino siya? Ang cute ng picture niya, no? That's his favorite na seat pag kami ay tumatambay dyan sa labas back then. Yan po ay Galilee Academy grounds. Andun po siguro yan sa may bandang harap ng water station. Ayun yung mangga. Yung may kubo. Kung alam niyo may kubo dun sa gitna. Yan. Yun yung mga playground. Tapos yung canteen o yung TLE, yun yung dating canteen. Kung makita niyo po. So, siya po yung late pastor natin. He's a Korean, Pastor Kim Jae-yong. And he's the one who left his family, left his $5,000 salary a month para lang po pumunta ng Pilipinas, mamuhay dito bilang isang missionary to help us. And nung na-meet po namin siya, is truly a blessing to us. I wouldn't be here kung hindi po sa pamamagitan ng buhay niya. Sino po rito kilala siya? Inabot siya? Mukhaan siya? Ayun, meron some. No, taas yung kamay, taas po yung kamay, huwag po kayo mahiya. Ay, ang nakilala siya. Ayun, no, some, no. And I want na introduce sa inyo, and I want to give credit sa ating late pastor, Pastor Kim, our founder. Nakita niyo po kasi yung parang memorial niya lang doon sa baba. And if you want to see his picture pa na nakasuot ng nandito po sa loob, nandun yung kanyang ash na po. Half of his ash ay nandito, half po ay nasa Korea. Yun ang gusto niya po. And he's the one na ginamit ng Panginoon sa atin. And I thank the Lord for his life. Why? He is the one also na tinignan po ako ng tama. Someone na even yung sarili ko po, hindi ko nakikita na pwede akong mabago, pwede ako magamit ng Diyos. Even ang sarili ko po, hindi ko nakikita na maayos pa yung buhay ko. But I always remember yung sinasabi niya po sa akin pag nagkakausap kami, you very fast become a pastor. Sabi ko, Lord, hindi niya ba alam? 2 kahang sigarilyo pa yung inuubos ko araw-araw. Hindi niya ba alam na ako'y nagiinom pa? At times, may mga kung ano-ano pa. No, mayroong addiction. May mga lumalabas sa bibig na mali, nag-iisip ng mali, at gumagawa ng mali.
Hindi ko nakikita yung sarili ko na pwede ako magamit ng Panginoon, but He is one of the person that I can say na ginamit ng Lord para maging ako kung sino ako ngayon. Sadly, Mom and Pastor Kim, they already reported na sa Lord. They are sleeping now, nagpapahinga, and soon makikita-kita kami uli. At dun sa mga nagtiwala sa Panginoon, tayo uli sa dulo. Pero I'm thanking the Lord for their lives and I'm giving credit. Bakit? Kasi nabago yung buhay ko. Nung nakilala ko po sila, iniwan niya yung pamilya niya para maayos yung pamilya namin. At hindi lang yung pamilya namin, even ikaw ngayon, and maybe soon, some of us inayos na yung pamilya, soon, and I claim by 2025, pati pamilya mo kasama mo na. Hello, sino rito gusto mo, pati pamilya mo kasama mo na? That's my desire. Tatay mo, nanay mo, mga kapatid mo, lahat kayo sumasamba sa Diyos. Lahat kayo naglilingkod sa Diyos. Lahat kayo gumigising ng maagang para manalangin, para magbasa ng Biblia. Lahat kayo nakakaranas ng kapayapaan at kaaliwan ng Diyos. And that's our prayer. And it all started with one person, one friend, one parang tinuturing ko siya, I treat him as my spiritual dad. And of course, my mom. No, kasi because Pastor Vincent back then ay palagi pang nasa barko. But I give credit to them. Bago ko magtuloy, sino rito taas mo yung kamay mo? Yung nagpapasalamat ka sa Diyos dahil mayroong ginamit na tao sa buhay mo. Kaya ka nakakilala sa Lord. Taas yung kamay. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Lord doon? Amen. At kung nandyan siya sa paligid, kung nandyan man yung nag-invite sa'yo, okay, kung wala, ipag-pray mo, makabalik. Pero kung wala, pwede ba i-heart-heart mo lang siya kung nandyan man siya sa paligid? Na po, love, di ba? Okay. And the title of our topic today is The Breakthrough You've Been Waiting For. Lahat po tayo may in need of breakthrough. Last year, 2024, we started the breakthrough prayer. Actually po, 2024 was a breakthrough sa amin. No, ang galing ng Panginoon, yung mga bagay na, totoo po ba? Hindi lahat ng bagay na solve ng pera. At yung area na yun ang naayos ng Panginoon. Amen, we had a deeper relationship with our family. January pa lang po, inayos na ni Lord. No, tuloy-tuloy, yung health ko po, inayos din ni Lord. Amen. No, buhay pa po ako ngayon. Habang sineshare ko yon, bigla po rin ako nalungkot. Kasi kanina pong umaga, ng first service, may nagsabi sa akin, Pastor, kilala niyo po to? Napakita yung post sa Facebook. Pastor, patay na po siya. Estudyante po natin sa Galilee Academy, grade 6. And I'm sad to break it sa inyo kung hindi nyo pa alam. And itong batang to, pag nakikita ko, Hi, Pastor, napakagalang, maaral, mabait, mabuting anak. Paglalapit yun, magmamano. But kaninang madaling araw, sadly, so, wala na siya. Right? Natulog na siya. Lahat tayo dadating doon. Amen? Pero hindi lang alam ko man anong panahon, pero hindi pa ngayon. Amen? Tama po? Partly malungkot ako. Bakit? Nakalungkot, bata pa. Partly, masaya ako. Bakit? Lord, isa rin ako dapat doon. Kasi I experienced great battle sa health ko noong 2024. Kaya yung mga nasa formation, baka hindi nyo ako madalas nakikita noon. And I thank the Lord kasi ginamit ng Lord yon yung mga primary leaders, mga cell leaders natin, na-raise up din sila. Naging accountable sila, responsible. And bakit ko sinishare to? Kasi
napansin namin ngayon, dami namin kakilala, kaibigan, someone close to us, ini-invite sa hindi po kasiyahan. Ini-invite po sa lamay. Merong hindi na nagising. Merong inatake sa puso. Tulad ng estudyante natin, he died of dengue, grade 6. And some, mga kakilala, kapitbahay ni Ann dun sa Imus, hindi na lang nagising, ganun din. Iba stroke, iba heart attack. Kaya sabi ko, Lord, we need to be more serious dito sa ginagawa namin. Makita namin yung urgency. Kasi, kapatid, church is never a building. Church is a person. Like Pastor Kim na pumunta rito, kaya naayos yung buhay namin, naayos yung pamilya namin. He is the walking church. Yung church po ngayon naglalakad na. Amen? And I believe yung church hindi na building, hindi building. Ang church ay tao. Ikaw. Kung nagpapasalamat ka na may ginamit na tao sa buhay mo, I pray na gamitin ka rin ng Panginoon sa pamilya mo. Gamitin ka ng Panginoon sa mga tao sa paligid mo. Gamitin ka ng Panginoon sa mga kaklase mo, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, kapitbahay mo, na wala pang pagkakakilala sa Panginoon. Kilala pero hindi pa niya Panginoon si Jesucristo. And to continue, let's have this declaration bago tayo mag-pray. Sige po, grab hold of your Bible or your Bible app. Sige po, i-declare natin to. Ready? On the count of 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I never be the same again. In Jesus' name, amen. Father, we thank you sa oras po na ito. First Sunday of 2025. Lord, ang dami na namin narinig noong 2024 in the past years. But totoo, Panginoon, wala pong kabuluhan yung anumang narinig namin if we will not put or take action. Walang execution dun sa anumang narinig namin or to whatever plan. Kaya Lord, hiningi namin that this 2025, I pray as the senior pastor of GUCCL, I pray, Lord, that you speak into the heart of your people. I cannot do that, God. At yung salita ko, Lord, saglit lang, madaling mapanis. Pero pag kayo yung nagsalita, Panginoon, Lord, ito po ay tatagal pang walang hanggan. Kaya prayer ko, Lord, mag-speak kayo powerfully sa amin. Makita namin, Panginoon, that the church is not a building, is never a building, and we are the church. Kami ang gagamitin nyo to be a blessing sa daigdig na ito. And that's my prayer, Lord. Salamat po. Thank you, guide us, Holy Spirit. I pray for knowledge, wisdom, understanding sa inyo po mga anak. Thank you, Lord. Tamang puso, tamang isip, magmistulang matabang lupa na pagtatamnan ninyo salita that will bear fruit, much fruit, 100-folds. In Jesus' name. And all God's people say, Amen and Amen. Amen and Amen. I just want to remind everyone, no, kapatid, meron ka bang breakthrough na kailangan mo sa buhay? Kapatid, first thing, itatag mo that you are the church. We are the church. Sino raw po? Ano tayo? Anong identity natin? We are the church. No, ang nag-evangelize hindi yung building. Ang nag-evangelize yung tao.
Yung iba po, nahihiya sila mag-share ng gospel. Natatakot po sila. Nahihiya sila, natatakot sila. Bakit? Imagine mo to. Halimbawa, merong taong nalulunod. Sa harap mo, ikaw lang yung nandun. Ano gagawin mo? Ay, nakakatakot naman. Baka i-reject niya ako. Nakakahiya. Pag niligtas ko siya, baka kung ano sabihin niya sa akin? Ganyan ba naisip mo? O hindi ka na mag-iisip. Eh sabi niya, hindi ko kailangan ng tulong, kaya ko to. Ha? Ano gagawin mo? Papakinggan mo pa ba yung sinasabi niya? Kapatid, siya ang nangangailangan, hindi ikaw. Kahit mayroon siyang sabihin tungkol sa iyo, wala ka nang pakialam doon. Bakit? Kasi pag hindi ako tumulong sa iyo, ikaw ang may kailangan. Pag hindi kita tulungan, mamamatay ka. Amen? And if you have that urgency, na nakikita mo yung tao similarly, na hindi nakakilala sa Panginoong Jesucristo, yun yung tanong sa akin, Lord, yung mga namatay ba, nakakilala na talaga, at tila nakakilala, tinanggap na kayo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. No, and I thank the Lord kasi yung ating estudyante, of course, andito yun. Palagi yung nasa formation, they receive the Lord Jesus Christ in their lives. We know saan sila nakapupunta. Amen? Pero paano yung kakilala mo, maybe pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, na hindi pa malinaw sa kanya yung kaligtasan? Wala pang kasiguraduhan. Remember that we are the church. We are the church. Sabi mo sa katabi mo, we are the church. Yeah. Tayo po yung church. No, kaya lang, kung atin pong titignan, no, kung, just to give you po na parang illustration, for example, bigyan ko kayo. Pulis kami, hinuli kang sasakyan, pinara mo, dahil may violation. Tapos nung pinara mo, meron ko nakita doon sa sa bumper niya, may sticker pa, nakalagay GUCCL. Grabe, no? O kaya Christian, tapos may Christian pang katabi. Di ba? Tapos pagtingin mo doon sa likod na upuan, may nakita ka, Bible. Grabe, di ba? Bible, lalaki. Tapos may nakita ka pa, life class book. Grabe, life class book pa. Tapos katabi ng life class book, merong isang kahang sigarilyo, may lighter, at merong lata ng beer. Sabi ni Iban, ako, tumaas yung kilay ng iba. At meron pang kung ano-ano dun sa paligid, parang may papel, na may foil, na merong, ano kaya yun, no? Oo. Tapos hindi natin malaman, no? Doon sa likod ng upuan. Ano kaya yun? Kung ikaw yung pulis na yon, anong isipin mo? Tapos ang matindi, may nakita ka pa. Nakalagay, may VIP sticker ng GUCCL. Ano yung tingin mo doon sa tao na yun? How would you look at that person? Pwede tayo maging critical doon. Sabihin mo, grabe naman tong taong to, pasimba-simba pa. Tapos ganun yung buhay. Eto, no? Diba, pa church pa to, may bumper sticker pa. Yeah? Pwede tayo maging judgmental, pwede tayo maging critic ng tao na yan. Tama po ba? Pero alam niyo po, I love that person. Why? Hindi ko alam sa inyo. Kasi alam niyo, maari kasing nagsisimula siya sa Panginoon, kaya life class pa lang no? Or kahit SOL pa yon, I still love that person. Why? Nagpipilit siya magbago ng kanya pong buhay. Or maaring, yung nandun naman, sa kaibigan niya yun, napalagay lang dun. Tama po ba? We don't know. Pero by that picture, ano yung pwede mong sabihin? Kamusta yung heart mo? For me, I love that person. Bakit? Back then, isa akong katulad nun. I was playing the drums then. Nagda-drum na po ako noon. Andun pa rin ako sa buhay na mali.
But sabi ni pastor sa akin, you very fast become a pastor. Sabi ko, Lord, di niya naiintindihan yung sinasabi niya. Ako pala ang hindi nakakaintindi dun sa nakikita niya sa buhay ko. Sa plano ng Diyos sa buhay ko. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ngayon lang yan. Malaki gagawin ng Lord sa'yo. Malaki plano ng Lord sa'yo. Amen? Tingnan niyo po, sabi ng Mark chapter 2, verse 17, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Si Jesus po hindi dumating para sa mga matuwid. Sabi niya, I have not come to call the righteous but sinners. Kaya lang tayo, we become critics at times. At minsan wala tayong pakialam. Ano man sila. But is that really who Jesus is? Sabi niya, ang gusto ko yung may sakit. Ang gusto ko yung mga taong namumuhay sa kasalanan, yung hindi pa ako kilala. Yun ang hinahanap ng Panginoon. And nakakatuwa po, similarly, dun sa same chapter, mayroong istorya. In Mark's Gospel, dito rin sa same chapter, in chapter 2, dun prior sa una, ito yun, kaya po lumabas yung verse na yung kanina. Sabi ng verse 2, they gathered in such numbers that there was no room left, not even outside the door, and He preached the word to them. So, nandun si Lord, mayroong isang malaking cell group. Sabi in verse 3, some men came bringing to Jesus a paralyzed man carried by 4 of them. Ilan na? 4. Meron siyang kaibigan na nagdala sa kanya. In verse 4, since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through and then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, ano nakita ni Lord? Ano nakita ni Lord? Faith nino? Ng mga kaibigan. He said to the paralyzed man, son, your sins are forgiven. God bless the reading of His Word. Alam niyo po, itong istorya na to, totoong-totoo po ito sa church. At totoong-totoo po ito sa panahon natin ngayon. At ito po, may mga ilang character na makikita natin dito na nandoon din sa loob ng church. Andito ngayon. And number 1 na makikita natin dito sa storyang to is someone who is in need. Alam niyo po, lahat ng tao may need. Ako po, as a pastor, I have needs. I need your prayers. I need your prayers. I badly need that. I need my team. I cannot work alone. Hindi ko kayang mag-isa. Mamamatay ako maaga. At saka hindi ko kayang magawa yung dapat kong ginagawa kung wala akong team. And I need my team. Meron tayong need. Lahat tayo merong need. Di ko alam kung ano yung need. Kanina nag-pray tayo. Ano yung sinabi mo doon sa kapartner mo? That's your need. Lahat tayo merong need dito. Yung paralytic po, hindi siya makalakad. Maring upo lang siya dun sa mat niya. Di natin alam, inuupo siya para mamalimos. Or maybe tinatabihan na lang siya ng baso para lang magamit siya, magkumita siya kahit papano, makatulong sa pamilya kahit yung panggastos niya. At titignan niyo po rito, no? Yung taong to, yung paralyzed man, siya yung mayroong need. Okay ba to kung lagyan natin ng pangalan? Ha? Yung paralyzed man? Yung pangalan niya, para madaling tandaan, yung nakahiga sa mat, ay si Matt. Okay? Ano pa pangalan niya? Okay. Si Matt na nakahiga sa mat, di ba? Okay. Yung katabi mo, masyadong seryoso, buti tumawa, no? Sabi sa katabi mo, no? Okay. So, tingnan niyo po, he is a picture, si Matt, of someone who has a need. At maybe he's a person, syempre kung paralyzed ka, mula bata ka, may depression to. He's a picture of someone na malungkot. Bakit? Gusto niya makipaglaro sa mga kaibigan niya. Hindi siya makapaglaro. Kasi sabi, pare, Matt, basketball tayo. Kahit bigyan mo ng bola yun, nakatingin lang yun, di ba? Paralyzed siya eh. Tama po ba? No, kaya lang tingnan niyo po ito. He's hopeless maybe.
At ang tingin niya sa sarili niya, parang wala siyang silbi sa bahay. Alam niyo po, nung nagkasakit po ako, ang tingin, ang liit ng tingin ko sa sarili ko. Nagkakaroon ako ng time na gano'n. Ang tingin ko kasi pabigat ako. Kasi minsan pinagdadrive ako ng biyenan ko po, no? Ng father-in-law ko, pinagdadrive ako ng dad ko. I'm asking someone na ipagmaneho ko. Sabi ko, Lord, tapos may mga pagkakataon that they are also helping me financially. Sabi ko, Lord, alam mo yon, yung tingin mo sa sarili mo para ang liit. Because that time, I was in need. Ganun po pala pagka ikaw ay merong pinagdadaanan. Mabigat, mahirap, malalim. At si Matt po, siya yung picture ng tao na someone who is also in debt, who's experiencing anxiety. No, kaya lang, ang nakakatuwa po, meron siyang 4 na kaibigan. At yung 4 na kaibigan niya to, ito po yung picture, itong 4 na kaibigan to, they are people who cares. No, sa church po, una, merong need. Lahat ng tao na sa loob ng church may need. Taas yung kamay, merong pangangailangan. Yeah, maybe hindi naman finances, but there's an area of your life that you have a need. Amen? No, at maaaring gamitin yung katabi mo, or God will do something great, or He give you wisdom. Amen? Lahat po tayo yan. Pangalawang picture, no, someone who cares. Sino po yun? Yung mga kaibigan ni Matt. Meron po siyang 4 na kaibigan. No, nakasama niya po ito. Kung titignan niyo na lang sa setting po natin, ano nangyari? Parang ganito. Tambay sila sa tapsihan. Tapos sa tapsihan, habang nag-aalmusal sila, habang nagkakapi sila at nagtatapsi, napag-usapan nila. No, ang pangalan nito, si Raven, si Joby, si Steven, at si Rachel. Siyempre, taga rito na sa atin yung pangalan, di ba? Mabuti bang kaibigan yung mga yan? Mabuti bang kaibigan yung mga yon, yung binanggit ko? Mabuti yan. Okay, matitindi yan, di ba? Matitinding kaibigan yan. Okay, sino rin nagpapasalamat sa buhay ng mga taong yon? Amen? No, yan, hallelujah. At alam niyo po, habang kumakain, si Rachel, si Joby, si Raven, at si Steven, grabe. Sabi nila, pare, kasi naalala nila kaibigan nilang si Matt, pare, nakakalungkot. Tapos may isang nag-open na, pare, may narinig akong kwento tungkol kay Jesus. Meron daw Jesus na nagpapagaling. Meron daw si Jesus na bumubuhay ng patay. Merong Jesus daw na nagbibigay ng paningin sa bulag. Pare, no, sabi niya, narinig mo yun? Oo, narinig ko rin. Sabi ni Raven. Sabi niya, pare, narinig ko rin. Meron nga daw. Sabi rin ni Joby, meron nga. Meron nga. Tama yung sinabi mo. At sabi nila, sa makatuwid, kung ginawa ni Jesus yun sa kanila, parang, kaya rin gawin ni Jesus yun kay Matt. Wow. Amen? No, kaya tingnan niyo po mga kapatid, nagkaisa sila ngayon. Ano sabi nila? Pare, because there are people who care. Amen? There are people who care. There are people na nagmamalasakit doon sa kanilang kaibigan na totoo lang, wala namang maibigay na tulong sa kanila yon. Pero there are people who care, and I pray and I claim na yung mga taga-GUCCL, punong-puno ng care. Kaya siguro maraming C yung pangalan ng church natin. Care. Galilee Unity, care. Love. No, siguro yung gawin natin yung pangalan ng church. No, Galilee United, to care, and to love. To care and to have compassion and to love. Hallelujah. Amen. Tama po ba? And I want our church to be known na ganong church. And itong mga kaibigan na ito, mga kapatid, nakakatuwa po. So nagplano sila, pare, andun si Jesus. Kung sila po ay, sila ay nandito sa Cavite, kaya lang si Jesus noon, maaaring nasa Tarlac. Pare, punta tayo ng Tarlac. Pare, paano? Basta gawa natin paraan. Umarkila tayo ng sasakyan. Hindi natin alam kung ano.
Sa panahon natin ngayon, may gastos doon pare, magkano yung toll gate? Di ba? Hindi pare doon na tayo, gasolina pag lumayo tayo. Ganon din. Tama? Yung traffic pa. So iniisip nila, may kaibigan natin, paralyzed. So dinala nila, tinravel nila, at pare, pagkakataon na to, road trip. Di ba? Road trip, vroom vroom. Pare, hindi tayo nakagala nung December, pare, wala tayong bakasyon. Ito na yung pagkakataon natin, di ba? Maybe tatakas sila sa mga misis nila, pare, makakatakas tayo ngayon. May dahilan tayo. Hindi natin alam kung ano yung istorya, but this is the time, may mga kaibigan na merong pakialam sa kanya pong kaibigan. Na wala namang maibabalik sa kanila, but meron lang po silang love sa kanilang kaibigang si Matt. At bumiyahin na nga po si Joby, si Raven, si Rachel, at si Steven. Bumiyahin na po sila. At binuhat po nila si Matt papunta kay Jesus. Maaring ngayon isipin niyo madali, pero kung noon panahon noon, di po natin maisip na madali. Maaring wala rin silang pera para mag-arkila ng sasakyan o wala silang sasakyan, karwahe, kabayo, whatever. Pero dinala po nila si Matt. And sabi rito, binuhat nila si Matt. Bit-bit po nila kung nasaan si Jesus. Bakit? Only in the presence of Jesus mayroong kagalingan. May makikita tayo person in need, person na meron pong may nagki-care. No, ito yung pangalawa. Someone who cares. At pangatlo, ito po, you see someone who's preoccupied. Ano po yung preoccupied? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya yon? I believe. Pag sinabi po kasing preoccupied, someone is preoccupied. Hindi yun yung dapat. No, para bang kumakain kayong pamilya na dapat oras mag-usap-usap yung pamilya, pero anong ginagawa? Nagsi-cellphone. Preoccupied. Naintindihan nyo? Okay. And I pray hindi po ganun ng GUCCL. Hindi ganun ng mga taga-GUCCL. Kasi pagdating po nila ron, alam niyo yung picture? Dala-dala nila si Matt. Tapos pagdating, pare, puno, full pack, jam pack. At alam niyo po, pag puno, ano nakikita mo? Di ba, pagpunta nila sa pinto, ano nakikita nila? Ano nakita nila? Yung likod, no, nandun sa pinto. Pagpunta nila ng bintana, ano rin nakita nila? Yung likod din. Tama? Yun yung nakikita nila. Ngayon, tignan niyo po. Kung tignan nyo yung unahan nyo, ano nakikita nyo? Batok, likod. Kaya po sa church, hindi talaga dapat ganon. And I pray, hindi po tayo rito batok-batok fellowship. Pero totoo lang, ang pagbabago ng buhay nangyayari sa cell group. Kasi sa cell group, doon tayo face-to-face. Pero doon, sa pinakamalaking cell group na hinuhold ni Lord sa bahay, mukhang wala silang panahon para kay Matt. Ito po yung picture ng mga tao preoccupied. Sila po yung mga tao na maaring no, punong-puno nga doon, nag-aaral sila ng Word of God, nagte-take notes din sila. Maaring ko sa panahon natin, nagpipicture pa ng mga notes, ng mga points. Tama? Getting all the, pwedeng makuha, pang Instagram ko to, pang Reels ko to mamaya, whatever that is, pang content ko. Pero alam niyo po, hindi nila napapansin yung taong may need. And I pray, hindi po ganun ang GUCCL. The 2025, makikita natin yung mga taong may need. Ang hinahanap natin, yung mga taong may need. Kasi alam niyo po, imagine niyo to, meron siyang 4 na kaibigan, si Matt, pumunta po doon sa bahay. Kung titignan niyo po, yung bahay, tingnan po yung bahay, tingnan yung picture ng bahay dati. Tingnan yung picture ng bahay dati. Andun, tipon sila, tapos, andun, meron second floor, yun yung pinakabubong. Pero tingnan niyo po, ano nangyari, anong ginawa po nila? Umari, hindi natin alam kung may hagdan nga yun. Kasi pwedeng walang hagdan, di ba? Pwedeng o pare, diyan ka sa kaliwang paa, ako sa kaliwang kanang paa, ikaw sa kaliwang kamay, ako sa kanang kamay. Sabi niyo, anong gagawin niyo? Anong gagawin niyo? Pare, huwag ka na mag-alala, wala na mangyayaring masama sa'yo, paralyzed ka.
Di ba, huwag ka na mag-alala. Ano gagawin niyo sa akin? Basta! Pare, walang lubid. Gagawin nilang paraan, di ba? Ano gagawin? Pare, 1, 2, 3. Ano gagawin? Pare. Hagis natin. Hagis natin. Sabi naman, ano? Narinig pala. Hagis. Pare, huwag ka na mag-alala. Paralyzed ka, di ba? Na? Pare, 1, 2, 3. Baga! Ganun na lang yung tunog sa taas. Tama po ba? Hindi natin alam kung ano yung istorya. Maaring gumawa sila ng paraan, naghanap ng hagdan, pero wala pong detalye, pero niligyan natin ng kwento, pero gumawa sila ng paraan. Alam niyo po yung mga kaibigang totoo nagmamahal, gumagawa ng paraan. Alam niyo po, binutas nila yung bubong. Kasi yung bubong po, gawa sa tisa, na may, no, yung kahoy muna yon, tapos lalagyan nila ng dayami, tapos lalagyan nila ng mga dumi ng hayop, tapos some of it ihalo nila sa putik para lalong maging matibay. Kasi yung dumi ng hayop na tuyo, yung dumi ng kalabaw, baka, no, hinahalo nila ron para lalong maging matibay. No, at lalong maging siksik, maging waterproof yung bubong. Binutas nila yon sa tapat ni Jesus. Hindi natin malaman kung kaninong bahay yon, pero hindi nila pinapansin yon. Bakit? Tutulong kami. Wala silang takot. Bakit? Kailangan nung kaibigan namin si Jesus. Hindi sila ang tagapagligtas si Jesus. Hindi sila ang tagapagpagaling si Jesus. And si Matt po, he just need friends who care na dalin siya sa Panginoon. Bakit? The people around Jesus at that time, they are preoccupied. Wala silang pakialam. Nagtitake notes ako eh. May ministry ako eh. I don't care about your need. Alam niyo po, prayer ko, hindi tayo makitang gano'n ng Panginoon. I pray tayo mga kaibigan na gumagawa ng paraan, nagbubutas ng bubong. Gumagawa ng paraan para dalhin yung mga tao sa Panginoon. Tayong mga tao na kilala, nagpipray, nagpa-fasting, nag-aayuno, pinapanalangin yung mga tao. Bakit? Kasi tayo yung mabuting kaibigan. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, mabuting kaibigan yan. Amen? Sadly po, yung mga tao nandun sa loob, yes, Lord, preach it, Lord. Ganda ng preaching, yung galing talaga, talino nun. Talino ni Lord. Lord, nag-take notes sila. But they are preoccupied. What? Pero alam niyo po, nakakatuwa yung mga kaibigan. Hindi po sila tumatanggap ng no para sa Panginoon. Hello? No, naniniwala sila that wala mang daan, gagawa ng daan si Jesus. Merong way sa Diyos. Amen? Tama po ba? No, totoo po ba merong pamamaraan ng Panginoon? Maaaring sa tao imposible, pero sa Diyos, there is always a way. Amen. Sabi sa tabi mo, with God, there's always a way. Sabi sa tabi mo, nothing is impossible with God. Amen. Kanina inawit natin, no? Ang ganda ng awit kanina. Sir, ito na-bless kanina, no? Pwede ba natin palakpakan ng Lord sa buhay ng worship team natin? Grabe, no? I can feel the Lord. I can feel the Lord. Oh, grabe ang Lord. Amen? Kapatid, ito po yung magandang heart natin. Hindi sila tumanggap ng no for an answer. Dapat po pag believer ka, ikaw ay magabuting kaibigan, ikaw ay solutionist. Lahat ng problema, sinusolusyonan mo. Nyari pare, invite mo. Di ba pag yung naalala niyo yung nag-invite kayo nung inuman, pag inuman dati, nung malibuhay, pare, birthday. Talaga, birthday mo? Ano gagawin? Pare, misis ko eh, hindi ako papayagan. Pare, ako bahala kay kumare. Pagpapaalam kita. Pare, isa pa, kapus ako pare, pati pamasahe, tsaka wala akong may ambag dyan, nakakahiya. Pare, akong bahala sa'yo, sagot kita. Pare, susunduin kita, ipagpapaalam kita kay kumare. Ginagawa lahat ng paraan para lang makasama mo yung kaibigan mo sa mali. Pero bakit pagka papunta sa church, sa tama, pare, punta ka naman sa church. Pare, hindi ako pwede, magagalit parents ko eh. Gagalit misis ko. Ah, ganun ba? Sige.
Bakit walang urgency pagdating sa Panginoon? Pag sa tama, walang urgency. Pero I believe walang ganun sa GUCCL. Amen? Lahat dito mas excited mag-invite sa church kaysa mag-invite sa outing, sa concert. Hello? Yung mga tao dito nag-iipon para sa Panginoon, hindi nag-iipon ng para sa pantiket ng K-pop. At sino yung sikat? Sino yung sikat na foreign? Sino yun? Yung foreign na sikat? Anyway. Si babae? Ha? Sino? Basta siya na yun? Na mahal-mahal ang ticket, amen? Kayang pumunta ng Singapore, kayang pumunta ng Japan para lang manood ng concert kasi naubusan na siya rito sa Pilipinas. Pero kapatid, sana ang lapit lang ng church. Amen? Alam niyo po, ito maganda, itatag po natin to that we will do anything short of sin to reach people who don't know Christ. Yun lang. To reach people no one is reaching, we'll have to do things no one is doing. Kasi kung hindi ikaw, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Amen? Kaya tingnan niyo po, kapatid, napakahalaga. Kaya nag-brainstorm sila, nag-isip sila, pare, ano gagawin natin? Pare, butasin natin yung bubong. Yung isa kasi sabi, pare, uwi na tayo, pare, puno. Baka hindi tayo pansinin. Pero sabi ng isa, pare, layo na ng binyahe natin, butasin natin yung bubong. Meron nakaisip. At yung isa, medyo nagiinom pa yun, pare, tama nga, pare. Lasing yun no? Lasing. Ay, tama. Kasi hindi pa nila kilala si Jesus. Amen. Kakatapos sila ng Christmas party nila. Di wala pa. Nag-party-party sila. Pero alam niyo po, nakakatuwa. Di ba? Binutas yung bubong. At nung binutas yung bubong, paano nangyari? Binaba daw nila kay Jesus. Tanong ko sa inyo, may tali ba sila? Ha? May tali? Parang wala nakalagay. Pero naibaba nila. Ano kayo ginawa? Pare, ganito uli ha. Butas na. Butas na. Ayun na si Jesus. Matt, bababa ka namin. Ano magagawin niyo sa akin? Pare, ikaw sa kanan, ako sa kaliwang paa. Ikaw naman sa kanan, sa kaliwang paa. Baba natin. Binaba nila. Nasa mat. Pare, bitin. Bitin. Sa tingin niyo, ano ginawa? Ano bang plano niyo? Bitin eh. Pare, bagsak natin. Matt, huwag ka na mag-alala. Paralyze ka na. 1, 2, 3, bitaw! Pak! Bug! I don't know kung ano yung tunog, but this is just a picture of it. Pero niyo po, nadala nila na andun na sa harap ng Panginoong Jesucristo si Matt. Gumawa sila ng paraan. At alam niyo po, nakakatawa. Sabi nung verse 5 ng Mark chapter 2, when Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Alam niyo po, yung pananampalataya, hindi po yan loob lang. Yung pananampalataya nakikita sa gawa. Nakikita yan doon sa mga taong tumutulong sa mga tao na makakilala sa Panginoon. Nakikita yan sa paglilingkod natin sa simbahan. Nakikita po yan sa pagtugon natin doon sa mga taong pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Pagtayo natin bilang mga cell leader, bilang pastor, bilang mga head ng mga ministry natin. Faith is seen. Hindi lang yan sa loob. At nakita ng Panginoon yun, and because nung nakita ng Panginoon yun, pinatawad yung kasalanan. Nung may sakit. Kapatid, nakikita ang faith. Sabi sa atin mo, nakikita ang faith. Saan? Sa paglilingkod, sa pagbibigay natin,
doon sa pag-welcome natin sa mga hindi katanggap-tanggap, sa pagpapatawad natin doon sa mga nakagawa ng mali sa atin. No, doon sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Faith is not an internal thing. Ang faith po, pananampalataya ay nakikita. At alam niyo po kung ano nangyari, nakakatuwa. Sabi ng Lord, ano sabi ng Lord? Your sins are forgiven. Kapatid, ano yung desire ng mga kaibigan niya? Gumaling si Matt, makalakad. Tama po ba? Magbalik sa normal. Pero alam niyo po, ano binigay ni Jesus? Pinatawad siya. I'd like to quote this. Sometimes po, ang Panginoon, binibigay niya yung need natin bago niya ibigay yung want natin. Kapatid, ang need natin, hindi yung gusto mo. Yung kailangan mo. Inuuna ni Lord yung kailangan. Kasi baka mamaya pag binigay niya na yung gusto mo, baka hindi mo na ma-appreciate yung kailangan mo. And the greatest need a person has is forgiveness galing sa Lord. Amen? No, kaya tignan niyo po, napakaganda. Matutunan natin ngayon, merong in-need, merong people who cares, merong people who are preoccupied, busy with a lot of things. At meron din namang tao na critical. Ano yung critical? Alam natin, nung gumaling na itong taong to, merong nagsalita. Kasi sabi ng Lord, nakita niya yung faith, sabi niya, nakita yung faith ng Lord, nakita niya in action, ang sabi niya, pinapatawad na iyong kasalanan. Merong nagsalita. People who are critical. Alam niyo po, kahit si Lord may critic, and it's okay. At ito, tingnan niyo, ano naging response ni Lord sa critic? Tayo minsan, iniisip natin yung critic, ano kaya ang sabihin nila pag nag-post ako ng ganito para sa Panginoon? Ano kaya sabihin nila pag yung mga kaibigan ko, pag share ko yung faith ko sa kanila? Kapatid, bakit ka matatakot doon sa critic? Sila ang kailangan ng kaligtasan, hindi ikaw. Amen? Kahit anong sabihin nila, hindi na mababago yung pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Kaya lang tingnan niyo po, sila ang may need. Sila yung nalulunod eh. Ikaw yung gagamitin ng Lord magligtas. Iisipin mo pa ba yung sinasabi nila? Tingnan niyo po sabi nung verse. Sabi nung verse 67, Now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves. Isip lang. Sino yung tiniwala nakakabasa ng isip ang Panginoon? Alam niya lahat? Alam niya dumatakbo sa isip mo ngayon? He knows everything. Ano yung pinagdadaanan mo? Sabi rito, why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Tinatatag din ni Jesus dito yung kanyang pagiging Diyos. But wala talagang pwedeng magpatawad kundi Diyos lang. But kung makikita po natin dito sa verse, pinatawad ng Lord tong si Matt, no? Pero alam niyo po, sa kabila nun, ng pagpapagaling ng Panginoon, sa kabila ng pagpapatawad ng Lord, meron pa rin critic. Are you listening? Kung si Lord niya may critic, ikaw pa. Ako pa. Nakanya ka? Ikaw pa na sa leader. And it's normal. Bakit? Bakit mo papansinin yung criticism nila? Hindi mo sila kailangan. Kailangan ka nila. Amen? No, hindi ikaw yung nalulunod, kundi sila. Hindi huminto si Jesus. Huminto ba si Jesus sa ginagawa niyang milagro? Hindi. Anong sumunod na verse? Tignan niyo po rito. Sabi nung verse 10, So Jesus said to the man, I tell you, get up, take up your mat, and go home. He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, We have never seen anything like this. Kapatid, take up your mat, ang sabi niya. Sinabi niya kay Matt, take up your mat. Ano yung mat? Maybe doon sa illustration ko kanina, kung ikaw yung pulis, may nakita kang ganon.
Maybe sinasabi, tigilan mo na yung addiction mo. Tigilan mo na. Bitawan mo na yung galit na yan. Magpatawad ka na. Let go of that shame. Bitawan mo na yan para hindi ka magamit ng Panginoon. Kasi alam niyo po, pag tayo ni Matt, lahat ng tao na amaze. Wow! Napawaw sila lahat. Testimony. Tama po ba? And our life na binago ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon, niligtas ng Panginoon is a testimony. Yung buhay ko po, sinishare ko sa inyo testimony, pero ikaw meron ka rin sariling testimony mo. Ikaw may sarili kang testimony mo that you can share to people. And your testimony is a prophecy sa iba na pwede nilang sabihin, ako rin. Kaya alam niyo po, tuwang-tuwa ako last time. Nagkaroon po tayo ng pamaskong handog na ginagawa natin yearly. Partner ang Galilee Academy sa church. No, and every time that I preach there, sinishare ko lang yung testimony ko, I'm encouraging the people to trust the Lord. And I'm encouraging them na, sige po, yung gusto lang ha, na magpabisita sa bahay, magsulat ng pangalan, pagpalabas na kayo. Mag-register kayo doon ng pangalan nyo, at lagay nyo yung contact number nyo, at bibisitahin po namin kayo. Kung payag po kayo na puntahan namin kayo sa bahay. And I claim it's a great harvest, kasi po, punong-puno po yung church. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Lord doon? Hallelujah. And this January po, ito po yung tatrabuhin namin ng team. And I pray yung katabi mo sumama. Yung sa katabi mo, sumama ka naman. Yung sa katabi mo, anong ginagawa mo? Sinarito 2025, babaguhin na natin. Yung mga pangit, tatanggalin na natin. No, yung mali nating gawa, yung katamaran, wala na, tapos na yan. Yung mga no pa, may mga hesitations pa tayo, tatanggalin natin. Bakit? We are the church. Amen? Sabi sa tabi mo, we are the church. We want to experience breakthrough. Lahat tayo kailangan ng breakthrough. Bakit? Alam niyo po, dito sa message natin, may mga makuha tayo, we need to live our mat. Kasi hanggat di natin iniiwan yung mat natin, hindi natin makikita yung miracle ng Lord. Yung addiction mo, hanggat di mo iniiwan yan, hindi ka magagamit ng Panginoon. Yung mali mong relationship, hanggat di mo iniiwan yan. Yung maling mga lugar na pinupuntahan mo, hanggat hindi mo iniiwan yan. Yung mga maling bagay na hinawakan mo, hanggat hindi mo binibitawan yan. Yung mga mali mong pinapanood at pinapakinggan, hanggat di mo binibitawan, di ka pwede magamit ng Panginoon. That's why sabi ng Lord, pick up your mat and walk. Sabi ng Lord, no? Sabi, take your mat and go home. Buhati mo na yan, hindi mo na kailangan yan. Hindi mo na ihigaan yan. Hindi na ng lugar ng dwelling mo. Hindi ka na dyan aasa, kundi sa Lord ka naaasa. Amen? Go home. Sabi sa katabi mo, go home. Where you belong in the Lord. Amen? Where you belong in this church. Iwan na natin yung mga pangit. Amen? Natutunan natin ngayon, ano? There's someone who is in need, someone who cares, someone who is preoccupied, someone na critical, at ito yung panglima, we're all someone who can be changed. Sino rito niwala, kailangan nating baguhin pa ng Panginoon? Kasi kahit ikaw yung person na may care, meron pa kailangan ayusin sa'yo. Amen? No, yung mga kaibigan niya, ganun din. Kailangan, yung mga Pharisee, ganun din. Yung mga critics ng Lord, yung mga preoccupied people, people who are in need lalo na, and people who care, like me and you, may mga bagay pa rin kailangan ayusin sa atin. Pero alam niyo po kapatid, I want to give you an assurance. Sabi ng Scripture, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati. Sabi sa tabi mo, wala na yung dati. Siya ay bago na. Yung nakipag-isa kay Kristo, yun ang sabi ng Scripture, new creation na raw. Wala na yung dati, siya ay bago na. Siya ay anak ng Diyos na malaya na. Wala na, hindi na siya alipin ng kasalanan. Nagkakamali pa rin siya, pero hindi na siya alipin ng kasalanan. Meron ng deep conviction. Pag nagkakamali siya, meron ng malalim. Dati, masayang-masaya siya sa kasalanan. Ngayon, pag nagkakamali siya, ikinalulungkot niya na. Iniiyak niya na sa Panginoon yan.
Bakit? Iba na kasi siya ngayon. I still remember my story and I give credit to my mentor, my mom, my senior pastor, our founder, na nandun sila yung parang kaibigan, also my friends, na kahit nung panahon na hindi ako naniniwala sa sarili ko, they are still there for me. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nila, pero nakita ko po yung puso nila. They care and love me, and that changed my life. Ito yung tanong ko sa inyo, ano yung nakikita mo dito sa 5 taong to? Ano yung nakikita mo dun sa 5? Merong need, merong someone who cares, someone preoccupied, someone critical, someone can change. Now, yung worship team pwede na mag-play ng keyboard or yung ating tech, no? Ang tanong ko sa inyo, ano ka dyan sa 5? Alam niyo po, sa 5 yan, meron ka pang hindi nakikita. Alam niyo po kung ano hindi mo nakikita dyan? Yung wala. Malamang, di mo nakikita yung wala. Amen? Tama ba? Ano yung sabihin? Yung person na hindi mo nakikita niyan, yung wala pa sa church. Meron bang pangalan dito, Matt? Taas yung kamay. Yung Matt lang talaga. Si Matthew. Pero kapatid, si Matthew, isang Matt yan na nadala na ngayon. Sino rin tiniwala, marami pang Matt na nasa Matt pa nila na hindi pa nakakapunta kay Jesucristo. Amen? Alam niyo po, prayer ko, katulad ni Steven, ni Joby, ni Rachel at ni Raven, na kaibigan ni Matt. Yung katabi nyo, isa rin doon, nahahanapin si Matt at dadalhin sa Panginoon. Yung hindi mo nakikita, yung tao na wala pa rito sa church. Bakit merong bakanting upuan dyan? It's because naghahanap pa siya ng mga kaibigan. Kasi gusto niyang pumunta ng church, pero anong sabi niya? Baka hindi ako tanggapin doon. Yung iba pang narinig ko, sabi, baka masunog lang ako doon sa church. Narinig niya na yun? Hindi ako makapunta kasi busy pa ako sa trabaho. Because wala pa mag-care. Alam niyo po, mag-invest kayo, bumili kayo ng tubo tsaka sako. Ano gagawin niyo sa tubo tsaka sako? No, pag nag-invite kayo tapos ayaw, ano gagawin niyo? Paluin mo sa tapos ilagay mo? Tapos pagdating doon sa entrance, lagay mo ng VIP sticker, dito na siya magigising. Di ba? Biro lang, ha? Biro lang po 'yon, no? Okay? Bakit? Kasi gusto kitang dalhin sa Panginoon. Amen! No, pero biro lang po yun. Huwag niyo pong gagawin yun, ha? Magkakakaso po tayo. Pero alam niyo po, yung wala pa dyan, maybe yung kakilala mo. Tapos na COVID. Bago yung COVID, ang init niya sa Panginoon. Nung nagka-COVID, medyo... Tapos, nabalitaan mo, tapos na COVID, bumalik na sa Panginoon. Bumalik na sa dati niya ginagawa sa trabaho. Balik na, okay na ulit. Trabaho niya, okay na lahat. Pero isa na lang din niya binalikan. Si Lord. Maybe that's the person. Alam niyo po, prayer ni Pastor, we will live our purpose. Alam niyo po, purpose, loving God, loving people. Vision is to win souls and make disciples. Hindi lang tayo rito, nandito para lang umattend. Hindi yan ang layunin ng Panginoon. Hindi yan ang nakalagay sa Bible. And ang purpose natin is to make leader of leaders. Alam niyo po, prayer ni Pastor. Kasi sabi ng Lord, nakita niya yung mga tao lito lupaypay. Parang tupang walang pastol. Ano sabi niya sa disciples niya? Kaya manalangin kayo sa may-ari ng ubasan na magpadala pa siya ng mga manggagawa. Ang hinahanap ng Lord, manggagawa. And I want to go back. And I want to go back
sa picture ni Pastor Kim, iniwan yung kanyang pamilya, iniwan yung kanyang $5,000 salary just to be with us. Iniwan yung kanyang pamilya. Alam niyo po, hindi tinulungan niya po tayo maayos. Naayos yung pamilya namin, pero yung pamilya po nila, hindi ko po alam. Wala ba? Okay ba yung mic? Ayan, okay lang. Nawala yung pamilya niya. Alam niyo po, nung pumunta yung pamilya niya rito, hindi sila po, nakita ko, merong challenge yung family nila. But I claim, by God's grace, may ginagawa yung Lord sa family nila. Pero alam niyo po, nung umuwi yung family rito, in-invite namin one time, in-invite din natin yung mga kapatid lahat, mga taga-13. Sino rito nandito nun? Nung pumunta yung mga kapatid nating Korean? Hello po? Nandito kayo nun? Pinagsalita namin po yung wife niya, tsaka yung mga anak niya. Alam niyo po, umiiyak yung wife. Umiiyak sila. Bakit? Nakita nila yung pamilya man nila naging challenging dahil wala yung tatay nila na pastor. Pero niyo po, iniiyak nila, natulungan yung pamilya namin at yung pamilya lang na, hindi lang pamilya namin, kundi napakaraming tao yung natulungan. Isa po kayo doon. Alam niyo po, prayer ko, I want to be like that. And ang prayer ko, kung ano yung sinimula ng ating pastor, tutuloy natin. I don't want na yung church natin, makilala tayo church na preoccupied. Church who doesn't care. Church na critic. Doon sa milagrong ginagawa at gustong ipagawa ng Panginoon. I want this church to be a church na binabago ng Panginoon. Amen? Sino rito gusto ng ganun church? Yung patuloy na binabago ng Lord. Sino rito, nandun ka, Pastor, ako yung number 5. No, gusto kong baguhin ako ni Lord kasi gusto ko yung number 2 ako. I want someone who cares. I want someone na hindi lang binless, kundi blessing ako. Amen? And if you're that person, no, pwedeng sama mo ko ngayon, tumayo tayo sa Panginoon ngayon. Kapatid, church is not a building. We are the church. In this new season, kailangan natin ng breakthrough. At alam niyo po, greatest breakthrough is for us to live a changed life. Hindi po yung binagong buhay. Ay, hindi po yung gumaling yung sakit. Hindi po yung magkaroon na makabayad sa utang. We pray for that. Pero alam niyo po, ang greatest breakthrough is for us to receive the forgiveness of God. Na yung pangalan natin nakatala sa aklat ng buhay. At hindi lang yon, tayo na niligtas na ng Panginoon, magamit din para magligtas ng iba. And that's my prayer. And if you're that person, sa oras na ito, nanyayahan kita. If you want na establish to, you want to receive Jesus Christ sa buhay mo, gusto mo itatag sa Jesus na Panginoon na tagapagligtasan. You want 2025, a new season for you. A season of breakthrough. Kung ikaw yung taong to, habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, taas mo yung mga kamay mo sa Panginoon. At lahat nagpipray, wala nagpipray mag-isa, kundi lahat nagpipray. Habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, come to the Lord. Sumama ako sa panalangin. Just tell the Lord, Lord, inaamin ko po na ako'y nagkasala at kailangan ko po ng tagapagligtas. Nananampalataya po ako na binigay niyo sa Jesus para bayaran ng lahat ng aking kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Binubuksan ko po ang aking puso at aking tinatanggap si Jesus bilang aking Panginoon, aking Hari, aking tagapagligtas.
Bigyan niyo po ako ng lakas at kakayanan, karunungan, na masunod po kayo sa buhay ko mula ngayon at habang ako po ay nabubuhay. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa kalinisan. Salamat sa buhay na walang hanggan na inyong regalo sa sino mang tatanggap kay Jesus bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, thank you sa inyo pong salita. And I pray, God, that every Galilean makikilala po, Panginoon, a person who cares for the lost, person na may desire na magdala ng mga tao sacrificially sa Panginoon. Like, Lord, itong mga kaibigan nitong paralyzed man dito sa Mark chapter 2. We pray, Lord, yung bawat isa sa amin ma-identify na gano'n. Lord, that this 2025, we will not play church. Because we are the church. Give us, Lord, that sense of urgency. Na yung mga tao, pinapadali na nung kaaway patayin. Ngayon po, Lord, sabi nung cardiologist ko, Lord, 38 years old, pabata ng pabata, yung mga nagkakasakit sa puso. 38 years old, nag-undergo na ng bypass, angioplasty. As young as 38 years old. And as young as that, Lord, namamatay na. Heart attack, stroke. Lord, we pray. Give us that sense of urgency. Naabutin, Panginoon, yung aming generation to bring them back to you. Lalo yung aming pamilya, Panginoon. And I pray, God, sa inyong mga anak nagde-desire ng ganon, Lord, I pray your blessing. And I pray lahat po kami, Panginoon, give us that burden, Lord. Walang hiya, hindi kami mahiya, hindi kami matatakot. We will not think about ano yung sasabihin ng mga critics namin. Because, Lord, we are following you. We care, we love, and we show compassion. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po yung bawat isa, O Diyos. Ito po yung aking dalangin in Jesus' name. Amen. Yes.